Madilim na nang nakarating sila sa Palawan. Bumaba na sila ng yate, pero hindi pa sila nagkikibuan. Pero nakita ni Brian kung paano napahanga ang asawa sa kagandahan ng resort dahil kitang-kita pa rin sa dilim ang lugar dahil na rin sa mga ilaw na kapaligid doon. Pag-aari iyon ng kanilang pamilya. Dati ay private resort lang iyon pero dahil madalang silang magbakasyon doon ay binuksan iyon sa publiko upang kumita ang resort. Saan ang kwarto ko? Tanong ni Ann pagpasok nila sa penthouse ng hotel. Ni hindi man lang siya ngumingiti. Sa bandang kanan, sagot nito. Talagang napakaganda ng resort maging ang kanilang kwarto. Maaga siyang natulog dahil plano niyang mamasyal bukas. Kinabukasan na makapagpalit ay kaagad na siyang lumabas ng penthouse at tinungo ang aplaya. Nakasuot siya ng maikling shorts na puti at hapit na blouse. Bitbit ang sapin sa paa habang naglalakad ay may nakasalubong siyang mga panauhin sa resort na namamasyal din kagaya niya. Kung hindi pa siya nakaramdam ng gutom ay hindi pa siya babalik ng hotel. Sobrang nag-enjoy siya sa mga tanawin na nakikita niya. Malapit na siya sa bukana ng hotel nang makita niya ang asawa. Napailing siya sa naisip. Asawa. Hey, are you hungry? Nakangiting tanong nito. Nanibago siya kay Brian. Bakit simula yata noong nangyari ang insidente sa dagat ay naging mabait ito sa kanya? Come on, sabay na tayong mag-breakfast. Yaya nito. Dahil sa gutom ay sumama na rin siya dito. Pumasok sila ng restaurant na naroon sa hotel na iyon. Pinili nila ang mesa sa tabi ng salaming dingding na makikita ang view ng dagat. Nang ibigay ng waitress ang menu-book ay hindi na siya nag-alinlangan na umorder ng gusto niya. 2 klaseng ulam at 2 extra rice. Nakita niyang nagulat ang waitress na halatang nagpapakyut sa kanyang asawa. Are you sure na kaya mong ubusin yun? Gulat na tanong ni Brian. Hindi makapaniwala sa kakainin niya at para sa agahan lang iyon. Bakit? Hindi mo ba kayang bayaran? Mahinang tanong niya. Nakita nga niya kung gaano kamamahal ang pagkain doon. Balak pa nga sana niyang umorder ng paborito niyang salad, kaya lang ay masyadong mahal. Babawiin na sana niya ang ibang order nang pigilan siya ng kanyang asawa. It's not that silly, nakangiting saad nito. Lumundag ang puso niya dahil sa ngiting iyon. Kahit gaano karami pa ang orderin mo ay kaya kong bayaran. Basta lang uubusin mo. Saka hindi naman nila tayo pagbabayarin dito. Bakit? Aniya bakas ang pagtataka sa mukha. Kami ang may-ari nito, remember? Talaga? Ibig sabihin pwede pa akong umorder? Natutuwang tanong niya. Bakit nga ba nawala sa isip niya kung gaano kayaman ang kanyang kasama ngayon at asawa pa niya? Nasanay kasi siyang laging budgeted ang pera. Kaagad niyang ipinadagdag sa naghihintay na waitress ang paborito niyang salad. Kumunot ang noo niya nang makitang nanlaki ang mata ni Brian at napanganga. Bakit? May problema ba? Tanong niya. No, nothing. Nangingiting naiiling ito bago binalingan ang babae at binigay ang order. Nang umalis ang waitress, ay tumanaw sa labas si Ann. Hindi niya matiis ang nakangiting itsura ng lalaki habang nakatitig ito sa kanya. Nang muli niya itong lingunin ay nakapako pa rin ang tingin nito sa kanyang mukha. Bakit ba kanina ka pa nakatingin? Asik niya. Alam ko na maganda ako kaya huwag mo naman akong masyadong ipahalata na nagagandahan ka sa akin. Nakaingos na saad niya. Napahalakhak ito. Ganyan ba talaga ang nagagawa ng gutom? Kumakapal ang mukha, nang iinis na ganti nito. Kung ganon, bakit nakatitig ka sa akin? Naisip ko lang, bakit hindi tayo maging magkaibigan para hindi tayo palaging nag-aaway? Seryosong tanong nito. Bakit? Natatakot kang makarating kina lolo ang muntikan kong pagkalunod? Pagtataray pa rin niya. O, gaya niyan. Pwede naman tayo mag-usap ng hindi nagsisigawan palagi. Since mag-asawa na tayo, bakit hindi na lang natin iyon tanggapin? We can have annulment after a year. Napaisip siya sa sinabi nito. Bakit nga ba hindi?
Kung magiging magkaibigan sila ay magiging maayos pa ang lahat. Okay, sige. Mas mabuti pa nga siguro na magbati na tayo. Natawa naman ito na parang batang paggamit ng salita. Pero may kondisyon. What condition? Tila amyos na tanong nito. Nag-iisip siya ng magiging mga kondisyones sa kanilang pagsasama nang dumating ang kanilang pagkain. Halos mapuno ang lamesa nila sa dami ng order niya. Mamaya ko na sasabihin sa'yo, kumain muna tayo. Saad niya habang nakatingin sa pagkain. Nang mailapag lahat iyon ay kaagad niyang nilantakan ang pagkaing in-order niya. Hindi niya pansin ang lalaking nakaupo sa kanyang harapan at natutuwang pinagmamasdan siya. Naubos na niya ang lahat ng pagkain niya at hinihintay na lang niya ang kanyang panghimagas nang mapansin niyang hindi pa ubos ni Brian ang pagkain nito. Bakit hindi ba masarap yung in-order mo? Maang na tanong niya. Ba't mo na itanong? Nagtatakang balik nito. Kasi hindi mo pa ubos, samantalang ako ay naubos ko ng lahat yung sakin. Natawa ito. Natutuwa kasi akong pagmasdan kang kumain. I really can't believe you ate all that. Matapat nitong Saad na tumingin sa mga platong wala ng laman. Ngayon ka lang ba nakakita ng babaeng kasing lakas ko kumain? Ngumiti ito at tumango. Wala na siyang ibang masabi kaya pinagtuunan na lang niya ang pagkain nito. Pwede ko bang tikman yung pagkain mo? Tanong niya. Yeah, sure. Itinulak nito palapit sa kanya ang pinggan nito. Masarap naman pala ah. Bakit hindi mo makain agad? Aniya habang panay ang kain. Nagulat na lang siya nang kukuha ulit siya ay wala na palang laman ang plato. Natutop niya ang bibig. Sorry, naubos ko na. Nakangiwing sambit niya. It's okay, I don't mind. Nakatawang Saad ni Brian. Makikita sa mga mata ang paghanga. You eat like a construction worker. Amused na komento nito. Gusto mo bang maglakad-lakad tayo mamaya para bumaba ang kinain mo? Tanong nito pagkaraan. Naalala kong may salad ka pa nga pala. Hindi ka ba natatakot tumaba? Tanong nito. Hindi naman ako tumataba kahit gaano karami ang kainin ko. Siguro dahil na din sa trabaho ko. Masyadong magalaw kaya natutunaw agad ang kinain ko. Natatawang paliwanag niya na inayuna naman ito. Nang maiserve ang salad ay minadali niya ang pagkain niyon. Tara, lumabas na tayo. Yaya niya. Habang naglalakad tayo saka ko sasabihin ang mga kondisyon ko. Malayo na ang nalalakad nila ay wala pa rin siyang maisip na kondisyon. 2 beses na siya nitong tinanong kung may naisip na siya pero panay iling ang isinasagot niya. Ano, wala pa rin ba? You can ask me not to fool around since I'm your husband. Nagbibirong sabi nito. Okay lang sa akin kung mambabae ka, basta huwag lang harapan at kakalbuhin kita. Pananakot niya. Nakakatakot ka palang magalit. Siyempre, kahit papaano ay mag-asawa pa rin tayo sa papel. Kaya kahit respect man lang sa bawat isa ay panatilihin natin. Okay, sige. Now, what are your conditions? Nang hindi pa rin siya sumagot ay naupo ito sa buhangin. Hindi naman ay patuloy sa pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali ay may naisip na siya. Brian, may mga naisip na akong kondisyon. Anunsyo niya habang natatawang lapitan ito. Anong sabi mo? Nagulat na tanong nito. May naisip na ako. Kinakabahan niyang Saad. Magkatabi silang nakaupo sa buhanginan at humarap ito sa kanya kaya malapit na malapit ang mukha nito sa kanya. Not that. What did you call me? Brian, nagtatakang sagot niya. Narinig niyang tinawag itong James Brian ng lolo nito. Gusto niya ang pangalang Brian kaya iyon ang itinawag niya rito. Why Brian? Mahinang sagot nito habang unti-unting lumalapit pang lalo ang mukha nito sa kanya. Napansin niyang kumawala ang ibang hibla ng buhok nito mula sa pagkakatali dahil sa lakas ng hangin. Dahil sa kabog ng dibdib ay nahila niyang bigla iyon. Ouch! Bulalas nito. Sabay hawak sa ulo kung saan banda ang nasaktan. What's with you? Kunot noong tanong nito. Bakit ka ba kasi lumalapit kang masyado sa akin? Saka bakit ba kung tawagin kitang Brian?
Sa iyon ang gusto ko eh. Saka bakit ikaw Luella ang tawag mo sa akin? Pagtataray niya. Luella is much better than Ann. Paliwanag nito. And why you so afraid just to be near me? Hindi ako natatakot. Hindi lang kasi ako makapag-isip ng maayos kapag sobrang lapit ng kausap ko. Paliwanag niya. Have you been kissed before, Luella? Biglang tanong nito habang nakatitig sa kanya. Oo naman. Bakit ba yan ang tinatanong mo ha? Naiilang na sagot niya. How about a boyfriend? Ayaw paawat na tanong nito. Brian, tili niya. Gusto mo bang marinig ang mga kondisyon ko o hindi? Okay, relax. Natatawang tugon nito. Hinawakan nito ang kamay niya at muli siyang pinaupo sa tabi nito. Gusto sana niyang hilahin ang kamay rito pero tumututol ang puso niya. Gusto niya ang pakiramdam na magkahawak sila ng kamay habang nag-uusap. Now, what are those conditions? Una, dapat turuan mo akong lumangoy. Pangalawa, turuan mo akong magluto. Nahihiyang imporma niya. What? You don't know how to cook? Tapos ang lakas mo kumain? Natatawang komento nito. Sa palagay mo ba magpapaturo ako sa'yo kung marunong na ako? Pagtataray niya kunwari. Unti-unti nang napapanatag ang loob niya sa asawa. Yeah, you're right. Anyway, paano mo nalamang marunong akong magluto? Kay lolo ni Kanor, minsang napagkwentuhan namin ikaw, nasabi niya na magaling nga daw sa pagluluto ang pinakamamahal niyang apo. Nakita niyang napangiti ito sa kanyang sinabi. Hindi ko naman ine-expect na ikaw pala ang tinutukoy niya. Natatawang kwento niya. Natawa na rin ito. Naramdaman niyang bahagyang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. May ibang kondisyon ka pa ba? Tumango si Ann. Yes. Aniya saka tumayo para maalis ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Hindi niya gusto ang kanyang nararamdaman sa pagkakadikit ng kanilang mga balat. Tumayo na rin ang lalaki at pinagpag ang puwitang nalagyan ng buhangin. What is it? Nakikita mo ba ang bundok na iyon? Turo niya sa landform sa harapan nila. Kanina pa niya iniisip kung paano pumunta roon at kung ano ang pakiramdam ng nakakarating doon. Yeah, don't tell me you want to go there. Hula nito. Muli ay tumango siya. Tama, gusto kong umakyat sa bundok na iyon. Natutuwang saad niya. Okay, sige. Gusto ko ring akyatin ang bundok na iyon. Talaga? Kailan natin aakyatin? Parang batang excited na tanong niya. 2 linggo tayong mananatili rito. We have all the time sa mga gusto nating gawin. For 3 days starting tomorrow will be our swimming lesson. And after that, cooking lesson. Paliwanag nito. So after the cooking lesson na tayo aakyat sa bundok? Nakangiting tanong niya. Yap, so prepare yourself, sweetheart. Nagbibirong sagot nito bago siya hinapit at binuhat. Brian! Nagsisisigaw siya pero natatawa rin dahil parang batang iniikot siya ng asawa. Humigpit ang kapit niya sa batok nito nang tumakbo ito pabalik sa hotel. Simula ng oras na yon ay naging mas maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. Nang sumapit ang 8:00 ng gabi, ay kumatok si Brian sa kanyang silid. Sinabi nitong ipapakita nito sa kanya ang magagandang tanawin doon na sa gabi lang makikita. Nakita niya ang paghanga sa mga mata nito nang lumabas siya. Nakasuot siya ng denim miniskirt at may bahagya pang mga tasta sa laylayan niyon. Tinernohan niya iyon ng yellow tube blouse at shawl. Boots na hanggang tuhod ang footwear niya. Hindi niya akalain na lahat ng pinamili nila ng mama nito ay magagamit niya ngayon. Kung nagagandahan ka sa akin, sabihin mo. Hindi ganyang para kang namatanda. Kantsaw niya. Kumabog ang dibdib niya nang lumapit ito sa kanya at hapitin siya sa bewang bago siya binulungan. You're gorgeous. Mahinang sabi nito na halos ikapanayo ng balahibo niya sa batok. Ramdam na ramdam niya ang mainit na hininga nito sa kanyang tainga. You too. Anas niya. Makapigil hininga rin ito sa suot na tight jeans at hapit ding white shirt na pinatungan ng black leather jacket. Really? Anito na lalo siyang hinapit papalapit dito.
Nararamdaman niyang dumadampi ang labi nito sa pisngi niya malapit sa kanyang tainga. "Brian, I think we should go." Kinakabahang saad niya. "Yeah, we should go." Natatawang sang-ayon nito bago hinawakan ng mahigpit ang kamay niya at hinila na siya palabas ng penthouse. "Before I crush you," nanginig siya sa sinabi nito. Kung ginawa man ito niyon sa kanya ay hindi niya masisiguro na patitigilin niya ito. Pinuntahan nila ang magagandang lugar sa paligid ng resort. Talaga nag-enjoy si Ann sa kanilang pamamasyal kaya naman hindi nila pareho na malayo ng oras. Malalim na ang gabi nang makabalik sila sa hotel. Dahil late na sila nakauwi kaya late din sila nagising para sa kanilang swimming lesson kinaumagahan. Kung hindi pa kumatok ang asawa sa kanyang kwarto ay hindi pa siya magigising. "Luella, wake up!" Narinig niyang saad nito habang kumakatok sa pinto. Tinatamad pa talaga siyang bumangon kaya hindi niya ito pinansin. Nagulat na lang siya nang maramdamang may yumuyugyog sa kanyang balikat. "Luella, wake up! Mataas na ang araw, baka hindi na tayo makapag-swimming kapag hindi ka pa bumangon dyan." Pagmulat niya ng mga mata ay mukha ni Brian ang kanyang nasilayan. Sa gulat ay kaagad siyang napaupo sa kama. Nakalimutan niyang manipis na negligee lang ang kanyang suot. "Inaantok pa ako." Reklamo niya sabay hikab at kinusot ng likod ng dalawang kamay ang kanyang mga mata. Tumalikod ito. "Hihintayin na lang kita sa lobby." Iyon lang at lumabas na ito ng kanyang silid. Nang tingnan niya ang sarili ay saka lang niya nalaman kung bakit nagmamadaling umalis ang asawa. Halos wala na siyang itago sa suot niya. Bakat sa manipis na negligee ang nipples niya, namula ang mukha niya nang isiping nakita iyon ni Brian. Pumasok na siya ng banyo at dali-daling nag-shower. "Sorry, tinanghali ako." Hinging paumanhin niya. "It's okay, let's go." Yaya nito. Nang makarating sa dalampasigan ay ibinabalang nito ang tuwalyang bitbit at dire-diretso nang nagtungo sa tubig. Nag-aatubili pa siya dahil hindi niya alam kung aalisin ang sarong na nakapaikot sa kanyang katawan. Pinaghugpong niya ng magkabilang dulo niyon sa kanyang leeg. Hindi kasi niya kayang lumabas ang nakasuot ng two-piece bathing suit gaya ng ibang babaeng nakikita niya. Ayaw sana niyang isuot ang swimwear na iyon na ang ina ni Brian pa ang pumili. Subalit wala siyang choice dahil dalawang damit panligo lang ang kanyang dala at lalong hindi niya kayang suotin ang isa dahil tibak ang style ng bikini bottom niyon. Dali-dali niyang inalis ang sarong at ibinaba sa tabi ng tuwalya ng asawa nang makita niyang lumingon ito sa kanya. Mabilis itong lumapit sa kanya. "Bakit ganyan ang suot mo?" Galit na sita nito. Naiis naman siya sa tono na ginamit nito. Naiilang na nga siya. Pagkatapos ay sasabihan pa siya nito na tila ba napakapangit niya sa suot. "Anong gusto mong isuot ko? Gown?" Sarkastikong saad niya. Nakita naman niyang lumambot ang mukha nito. "It's not like that. It's just that," saad nito sabay tingin sa paligid. Maging siya ay iginala ang kanyang mga mata at nakita niyang halos karamihan ng tao ay nakatingin sa kanya. Paghanga ang makikita sa ibang hotel guest na nandoon at inggit naman sa mga babaeng puti dahil sa pagiging perfect na morena niya. May mga lalaki rin na kung tingnan siya ay parabang isa siyang masarap na ulam. Nailang siya sa mga nakita kaya ibinalik niya ang mata sa asawa. "Bakit sila nakatingin sa akin ng ganun?" Takang-taka niya. "Hindi lang naman ako ang nakasuot ng ganito ah." Natawa ito sa maang na reaksyon niya. Hinapit siya nito palapit saka lumingon sa mga naroon na parabang sinasabi na pag-aari na siya nito. "Hindi mo alam?" Bulong nito malapit sa kanyang tainga. "You're not just sexy but hot." Inilayo siya nito ng bahagya para makita ang kanyang mukha. Itinaas nito ang kaliwang kamay at maingat na hinaplos ng hinlalaki nito ang pang-ibabang labi niya. "Hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo sa mga lalaking nakatingin sa'yo ngayon." "Anong ginagawa ko?" Takang tanong niya. Natawa naman ito sa pagiging inosente niya. Hinila na siya papunta nito sa tubig habang hindi inaalis ang kamay na nakapulupot sa kanyang bewang. "Let's start the swimming lesson bago mo pa makita sa akin kung ano ang ginagawa mo sa kanila."
Nagkibit balikat na lang siya sa isinagot nito. Lumusong na sila sa tubig nang bigla siyang napaharap dito at napahawak ang dalawang kamay niya sa magkabilang balikat nito nang maramdaman niyang umaabot na sa kanyang leeg ang taas ng tubig. Baka malunod ako. Mahinang paliwanag niya nang magtaka ito sa kanyang ginawa. Hindi ba pwede na sa mababaw lang muna tayo magsimula? Kung sa mababaw tayo magsisimula ay hindi ka matututo. Pero Brian, why? Tanong nito nang biglang humigpit ang pagkakahawak niya rito at bahagya pa siyang lumapit. Hindi na sumasayad ang mga paa ko sa buhangin. Nahihintakutang saad niya. Relax sweetheart, I'm here. Pag-aalo nito. I won't let anything bad happen to you. Pero hindi pa rin iyon naging sapat para kay Anne. Nang maramdaman niyang nasa mas malalim na bahagi na sila ng dagat ay hindi na siya nakatiis. Ipinulupot na niyang tuluyan ang mga braso sa leeg nito at mahigpit na kumapit dito. Ramdam niya ang init na nanggagaling sa katawan nito. Sweetheart, kapag hindi mo tinigilan iyang ginagawa mo ay baka iba ang maituro ko sa'yo, so please. Nahihirapang saad nito nang lalo niyang idikit ang kanyang katawan dito. Napakunot noo siya sa sinabi nito. What do you mean? Naguguluhang tanong niya. Stop asking questions and just follow my instructions. Utos nito. Nalilito man at natatakot ay tumango na lamang siya. Hindi nagtagal ay pareho ng buhos ng kanilang atensyon sa ginagawang swimming lesson. Kahit paminsan-minsan ay nararamdaman niyang naninigas ang asawa kapag nadidikit siya rito ng bahagya. Hanggang sa parehong mapagod ay hindi niya nakuha ang mga instructions nito. Paano ba siya matututo kung lagi na lamang ang pagdikit ng katawan nito ang pinagtutuunan niya ng pansin? Kinabukasan ay ganun pa rin ang nangyari. Napagod at natapos sila nang hindi natututong lumangoy ang babae. Siya na mismo ang sumuko lalo na nang maramdaman niya ang pananakit ng katawan sanhi ng magkasunod na araw na pagsasanay lumangoy. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.